I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ako una nagsampa. Lopez. Ito ako mag-work ngayon. Hana, maniniwala. Doon ba? Di okay. Di wow. Hanggang doon na lang yan, oh. Puro kasinungalingan din na yung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! Thank you, boss. From boss. Ito ako mag-work ngayon, guys. Ito ako mag-work ngayon. Follow nyo kami. Alright guys, so kung nami-miss nyo si Casper, dito lang. Naiyaksi ko lang. Ano ang kakatay natin, Casper? Ito yung paborito niya na. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Isang baksak, isang kata. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ang nanayon, makabaho. Tain na mo, makabaho. Kasi, Casper, ang sabi kasi, hindi raw kita pinasahod. Ano ba yung totoo? Order bali ako sa buwan. Yun, nalista ko yung boss. Okay ng ina mo, makabaho. Ano ba sasabi mo kay makabaho? Pakshit ka, makabaho. Ay, pakshit ka daw, makabaho. Hoy, makagago, nuknukan ka ng sinungaling ko. Ay, si Casper, kumakain, no? Kain ka. Makainin mo. Oo, to. Minamalit ka ni Makagatas, Casper? Pakita nyo, yung mga regalo ko sa inyo. Dito kayo sa likod ko. Casper, paalam ka na. Dalawa na to. Tangina mo. Napaka-dramatic ngayon ng video ni MG Parang love story no? Alam mo yan, bata pa ako, magkasama na tayo. Ngayon, parehas na tayo magsi-50. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkagawasan na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang bagong kabulastugan na naman ng ating bidang-bidang si Norman Mangusin at ang kanyang aso na si Casper, mga kahombre ko. Ngayon, mga kahombre ko, no? It is actually a great day or a great week for Casper kasi finally, mukhang isinapubliko niya na ho na siya ay nakahanap na ng bagong bossing, mga kahombre ko. Alam niyo naman, isa sa mga matitindi at magagandang katangian ni Casper ay ang pagiging loyal niya na aso sa lahat na nagiging boss niya. Kung kayo man ang naging boss ko, siguro ganun din ang gagawin ko. Ayan ho ay galing mismo kay Konsihal Igme na kanyang pinsang buo, mga kahombre ko. Konsi Igme, kung ikaw man ay nanonood, we are very happy at nalusutan mo ang malaki mong problemang dinanas. Mga kahombre ko, tandaan nyo huwag nyo kakalimutan. Nagpapasalamat din sa inyo si Konsihal Igme kasi dahil sa inyo, dahil sa mga views na binigay nyo sa akin, nabigyan natin siya ng malaking halaga upang siya ay makalabas sa ospital, mga kahombre ko. Maraming salamat sa inyong mga panonood. Siguro nasa mga 40% ng kanyang bill sa ospital ay nabayaran natin. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin ang ating mga sarili, mga kahombre ko. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Pero we need to move on. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Ngayon, mga kahombre ko, atin na matutunghayan ang pinakamasaklap na nangyari sa buhay ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. In fact, maraming sabi-sabi even before na once na si Casper ay nawala na kay Norman, para na siyang natanggalan ng betlog. Wala sa akin lahat, wala akong pakialam. Mga kahombre ko, ito na ho ang ika-21 na content natin kay Norman Gusgusin sa second phase ng kulong art ni Norman, mga kahombre ko. Malapit na po yung makulong for sure. Konti na lang ulit at magte-trending na ulit si Norman at marami na namang makikiepal na walang kaalam-alam sa storya. Gusto nilang maging sikat na katulad ko. Anyway, tandaan nyo, uulitin ko lang, wala na tayo sa point na gatasan si Norman. Ito ho, mga kahombre ko, ay ang puntos na personala na. Hindi na tutulad noon na hanggat nakaka 100,000 views tayo, kung content natin si Norman, hindi na ho ganun, mga kahombre ko. Ngayon, kailangan nating dikdikin hanggat nasa baba kasi once na tinanggalan mo ng dikdik ang tao na yan,
babalik yan at maghahasik ulit yan ng lagi. Di ba? Baka ikaw hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Baya makakarma ka, wag ka mag-alala, magkaka-cancel ka na. Hindi ho natin hahayaan yon. At bibigyan natin ng tamang leksyon si Norman kasi madalas ang mga nakakalaban niya sa korte, mga kahombre ko, binibitawan din siya. Sabi ko naman, sa pagkakataon na to, Norman, nagkamali ka ng binangga. Kasi ako, hindi talaga kita bibitawan. Alam pinakamagandang gawin? Ay manalangin tayo sa Hindi, lalo na ng pamilya ko. Pangako ko yan sa inyo, mga kahombre ko. Kahit mawala na ng views, mawala na ng hype, it doesn't matter. Tuloy-tuloy ang ipinangako ko sa inyo. Tingnan natin. Akala natin paano lang to no? Itong nangyari na to kay Kulaong at kay MG. Ang inaasahan lang natin, ano lang, para lang sa content. Ang mangyayari talaga, ang dulo nito, mauuwi lang sa, yung magkagalit lang, parang ganun. Ganun lang. No, kasi magkakalang aabot to ng hanggang korte, no? Na maaabot na mapapakulong si Kulaong. 'Di ba? Sino magkakala na ganun mangyayari dito, no? Ang makakapagpakulong pala lang kay Kulaong walang iba kung hindi si Makagago lang, ano? Alam nyo, meron talagang mga pinapadalang tao dito sa ating mundo para suhituhin yung mga kabulastugan natin no. Ayan. Ang pinadala para masuheto etong si Kulaong, si MG. Totoo na makita nyo, nawala sa Sokmed si Kulaong Alam nyo ba, yung mawala lang si Kulaong sa Sokmed, isa na pong napakalaking dagok sa buhay ni Kulaong yan. Lalo pa ngayon, ilang mag-iisang buwan na ba? Walang upload si Kulaong. Yung pong ganyang katagal na walang Kulaong sa Sokmed, ang ibig sabihin lang niyan, walang nambabalahura dito sa YouTube ng mga kababaihan, walang nambabalahura ng mga matatanda, ng mga lolo, ng mga lola, ng mga mamis. Bukod sa napapanatili ang katahimikan dito sa Sokmed dahil sa pagkawala ni Kulaong, nase-save din yung mga posible pang maloko ni Kulaong sa kanyang paglabas-labas sa Sokmed Kaya 'di ba? Galing talaga si MG at ito ang kryptonite ni Kulaong. Pero hindi siya si Superman Tingnan natin kung totoo. Sa huling video, tinalakay natin ang hindi na pagpaparamdam ni Gusgusin at ang mga patutsada ni Casper sa kanya at ang magtataho, mga kahombre ko, na nawala na sa mundong ito, di umano dahil kay Casper. Ako ho, yung kinontak ng pamilya na yan, mga kahombre ko. So, hindi ko muna ilalabas yung interview pero it will happen sometime soon, mga kahombre ko. Kasi baka magbago yung mood nyo at magbago rin ang mood ko sa halip na napakasaya ko, ayoko mangyari yon, mga kahombre ko. Wag muna. Hindi ko gawain yan, sorry. Kasalukuyang 3 linggo nang walang livestream si Gusgusin sa kanyang YouTube channel. 22 days na precisely siyang walang live, mga kahombre ko. Malapit na ho dun sa record-breaking niya na 1 buwan nung siya'y nahoyo, mga kahombre ko Pero, merong bago si Puji News. Nag-post siya ng video kung saan makikita ho nating may bagong trabaho na si Casper. From boss. Dito ako mag-work ngayon, guys. Dito, mga kahombre ko, makikita natin sa video na ito na nag-tease pa si Casper na kesyo babalik na daw siya sa kanyang bossing. Okay guys, sa biyahe na ako. Napunta ako kay boss. Sino na lang, sino boss? Ayan, nasa highway na ako. Biyahe. Biyahe lang. Biyahe lang muna si Casper. Ayan o. Tingnan mo yung langit parang swerte ng langit. Swerte ngayon ng langit sa akin. Shoutout sa mga kapaksyon ko dyan thank you sa inyong support. Mga kapaksyon, shoutout sa inyo. Pupunta ako kay boss. See you later. Makikita ho natin dito, mga kahombre ko, na mukhang natuto talaga si Casper na aso sa kanyang amo, mga kahombre ko. Kasi makikita natin, marunong na rin magbigay ng teaser si Casper, di ba? At least ngayon, pinapakita at pinaparamdam niya na, oy, babalik na ako sa boss ko. Hulaan niyo kung sino ba ang bago kong boss. Magaling din talaga si Casper, mga kahombre ko. Magbigay na ng hype ngayon, Ang galing mo!
And then, ikinagulat ho ng lahat, mga kahombre ko. So, in short, aba, may katotohanan talaga sa likod ng page na Friends of Food Genius. Kasi nito lang nakaraan, ipinost ni Food Genius na si Casper daw ay naghahanap na ng bagong mapapasukan na trabaho. And in fact, kumalat ho ang kanyang curriculum, mga kahombre, ang kanyang CV. So, eto ho yan, makikita mo natin dito, mga kahombre ko, di ba? So, totoo talaga, mga kahombre ko, na siya ay naghahanap ng trabaho. At dito, may naging post pa nga si Casper kung saan galit na galit siya kay Food Genius dahil bakit daw hindi man lang tinakipan ang kanyang address, ang pangalan ng kanyang mga magulang, mga kahombre ko. Oh my God. Easy lang, kapatid. Easy lang. Oo. Kawawa naman si Casper, mga kahombre ko. Pero, mas kawawa ang pamilya ng magtatao. Na ilang taon na hindi nabigyan ng hustisya. At ang hustisya na yan ay darating anytime soon, Casper. Naku, baka mamaya nagluluto ko, pasikat ka na pasikat yan, biglang may dumating sa likod mo at ikaw ay tanungin din tulad ng iyong amo. Morning, Chef. Ikaw po ba si Norman Mabusin po? Alias Francis Leo Marcos? Be careful, Casper, ha? Be careful. Fine. I accept it. Ikaw ba isang OFW? At ikaw ay awang-awa na sa nangyayari sa buhay ni Norman Mangusin? Ayan. Kagandahan lang talaga dito, 'di ba? Si Casper. Merong paring pagbabagong naiisip sa buhay. Sana malagpasan niya lahat ng kanyang problema sa buhay, 'di ba? Sa akin, wala namang nagawang masama si Casper sa akin. Ewan lang natin sa iba nating mga tropa pips, pero sa akin wala naman. Kaya ako, malawak naman yung aking pagtingin dito na sana si Casper nga ay magbagong buhay talaga. Trabaho si Casper. Meron bang masama dito? Wala. At sa totoo lang, kung tayo ay kukuha ng positivity sa mga kaganapan na ito sa buhay ni Casper, ako ay masaya kung tatanggalin natin yung issue na magtataho. Ako ay masaya. Kasi ending, iniwan niya ang kanyang bossing na malas sa buhay niya. Yun ang pinaka-importante. Kasi si Kulao nga, pababa na palugmok na talaga alam niyo, mabait pa din si Casper kasi kung ibang tao yun, ibang tauhan ni Kulaong yun, nung nahuli si Kulaong ng CIDG, nahuli ng Napolcom, kung iba yun, iiwanan na si Kulaong. Madamay pa kami dyan. Kaya mabait pa din talaga si Casper. Saka nakita ko merong video na naalala niyo yun, nandun sa CIDG yung mga kamag-anak ni Ma'am Joanna. Tapos binidyo si Casper. Hinugtugan ng meow, 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 meow. Tapos natawa si Casper, di ba? Natawa siya Hindi siya nagalit, natawa pa siya. Kaya may bait pa rin naman si Casper. Tandaan! Yun lang talagang magtataho at yung Napolcom ang malaking kakaharapin niyang problema. Kasi katulad nga nun, yung daw pong magtataho nga, ayon na rin sa ating bubwet, lahat ng tao doon sa lugar nila, si Casper ang tinuturo. Tapos, nagurgur daw po talaga itong magtataho at may mga maliliit pang mga anak. Kanina, yun nga sana rin yung isa sa mga gusto kong tutukan na issue. Kaya lang kasi syempre, hindi nga tayo doon, host talaga. Co-host lang tayo, suporta lang kay Earvlog. Kaya hindi din tayo makapagtanong ng dire-diretso. Kumbaga yung issue ng magtataho at Napolcom talaga ang masasabi nating pinakamalalaking magiging problema ni Casper na dulot ng pagsama niya kay Kulaong. Kasi yun nga kung wala ka namang mapapala kay Kulaong, huwag ka na magtrabaho kay Kulaong. Kasi katulad nun, ilang tao na yung na-expose. Katulad nun, yung Joshua, ang dami palang kaso nun. Tapos, yung isang, yung may nanay na may lugawan, merong sentensya. Service sentence na. Tapos, ito si Casper. O, kita nyo, naungkat yung sa magtataho. Kung nanahimik na lang sana siya, tingin nyo ba magiging
malaking issue etong sa issue na magtataho. Syempre, baka hanggang ngayon hindi pa rin naiisipan na kasuhan yan si Casper. Itong patungkol sa mga naggwardya-gwardya o nag-bodyguard kay Kulaong. Diba, nadamay. Gusto lang din naman kumita ng mga tao. Kaya lang, ginawa ng bodyguard ni Kulaong. Kaya, malaking problema talaga. Yung mapasok ka pa lang ng trabaho kay Kulaong, yung magtrabaho ka pa lang kay Kulaong, madikit pa lang pangalan mo kay Kulaong, napakalaki ng balakid sa pag-unlad mo. What more pa kaya, yung talagang makasama mo yan sa bahay, maging para kang alalay, bodyguard, diba? Naku, talagang malaking sakit ng ulo ni Casper etong Napolcom at etong magtataho. Tandaan nyo mga kahombre ko, lagi ko tong sinasabi. Si Norman Ho ay isang peking tao. Tama, alam naman natin lahat yan. Pangalan niya nga, hindi niya maipaliwanag di ba? Now, imagine niyo mga kahombre ko sinasabi mo and you are claiming na ikaw ay bilyonaryo, pinanganak kang mayaman. Kasi po tayo, pro mahirap po tayo, hindi po tayo pro mayaman. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubus na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. Now, pinanganak kang mayaman, nagbigay ka pa kuno ng bagong iPhone kay Casper. Syempre, minamalit ka ni Makagatas, Casper. Pakita nyo, yung mga regalo ko sa inyo. Dito kayo sa likod ko. Ganon? Hindi mo naman, sabihin mo, hindi mo naman talaga kayang bilhin. Kumbaga, dito kayo, pakita nyo. Pakita ko sa'yo. Wala nyo, ilan yan? Hindi, baka naman, Pro Mac yan? baka naman box lang yan, Casper. Ay, hindi boss. Walang daya yan ha. Kita nyo, walang daya. Bubuksan natin ngayon yan. Dahan lang yan. Inamin naman ni Casper for the na lang talaga to. For the clout lang. For the content lang. Yan. Ayan ha. Tingnan yung kamay ko, wala akong ano ha. Tapos, yun o. Sumilip ko. Ayan. Sumilip. Pakita ko. Pro Mac. Hindi pa nasi-set up. Ngayon pa. Tapos ending, si Casper Ho ay walang naging bagong cellphone. Up till now, ang gamit niya ay yung luma niyang cellphone. Look at the quality of his videos. Yun nga, aminado naman si Casper Tapos alam niyo yung mga ganong pagla-live ni Casper, kasama si Kulaong, wala silang extrang bayad, no? Pero kumikita si Kulaong doon sa mga video niya na yun. Now, mga kahombre ko, harapan ho tayo at si Casper na pinaglololoko ng kanyang amo, ng ating bidang-bidang si Norman Mangusin. It's very clear, di ba? Now, mga kahombre ko, kung si Norman hindi niya matulungan ang kanyang sarili, papaano niya tutulungan ang kanyang mga taong pinangangakuan? As per a legitimate source, galing to mismo sa pinsan ni Casper, mga kahombre ko, na si Konsehal Igme Solis. So, ano mo pala si Casper, boss? Si Casper, pinsang buo ko. Okay. Ang nanay niya at saka nanay ko magkapatid. Oh. Si Casper, kusinero ko sa Brothers. Sa negosyo mo, Sa boss? negosyo ko. Okay. Kusinero ko siya. Okay. Umalis siya, sabi niya, tawag siya ni FLM, kailangan siya. Sige, san, sabi ko, go. Kasi meron pa akong sisingilin doon. May utang sa akin yun eh. Si Casper. Si Casper. Sabi ko, magkano ba na? Ang banggit niya sa akin, nasa 100. 100,000? May get. Siguro yung mga talent fee niya na pinangako, tumambak ng tumambak. Okay. Kay talent fee niya kay FLM. O parang kanina, napanood ko siya, Manang, okay na ba yung pagkain natin? Ang lumabas si Casper. Dito, mga kahombre ko, makikita ho natin na talagang pinapangakuan si Casper ng kung ano-anong magagandang bagay. Tumagal naman itong bobo na si Casper sa kanyang amo. Kahit wala na siyang napapala, tandaan nyo, ayan din ang sinabi ng mga ex-wife ni Casper. Ano ba? Mabait ba si Casper sa kanya? Paano ba yun? Ano ba yung story? Opo, parang sunod-sunuran po talaga siya doon. Pag sinabing pupunta po siya agad. Tapos pagyayabang niya po yun. Kasi nung nagsasama kami, talagang nandun na po siya Pumunta na po siya doon. Ay, pupunta ako doon sa boss ko. Yung ganyan. Kasi kinuha na ako. Magiging mapera na rin ako. Natigit kami naman po. Ako na po kumanin. Sige. Punta ka doon para magkapera. Ayun, di naman nagsinungaling si Casper sa bagay na yan. At inamin naman niya na kaya nga siya pumunta doon kay Kulaong, payayamanin nga daw siya, pinangakuan siya na payayamanin.
nagangat lang din si Casper siguro ng kasikatan, ng pag-angat sa buhay. Yun lang kanyang goal kung bakit siya pumunta kay Kulaong. Kasi siguro nakita ni Casper, talagang buhay mayaman si Kulaong kahit walang sariling bahay, buhay mayaman eh. Tapos kapag uwi naman po, pag manghihingi ng wala po ibibigay. So, wala siyang pera. Binali niya na daw kasi binali niya daw po sa utang. So, ayun nga. So, kumbaga, umaasa kayo na si Norman o FLM, siya yung makapagpabago sa inyo, kumbaga. Sabi po niya sa akin, laging kwento niya po sa akin nun. Hayaan mo, papayamanin ako nun. Hanggang ngayon po, sunod-sunuran pa rin naman. Hindi siya napayaman. Hindi siya Doon pa rin siya nakatira. Opo. Same. Ngayon, mga kahombre ko, lumabas na ang katotohanan. Naalala nyo ba yung mga dating post ni Casper? Maraming nagaganap sa mundo, ba't ganun pa rin ang paandar mo? Iba naman nakakaumay na. First, hindi lahat ng basher kaaway, hindi rin lahat ng friend kakampi, kaya maguguluhan ka sa ikot ng mundo dahil lahat ng ito isang bagay na palaisipan sa lahat. So makikita natin mga kahombre ko na napakarami nating question, no? Lalo na dito sa naging post niya na to. Minsan, mapapaisip ka na lang sa tubig dagat. Minsan kalmado, minsan naman maagos at tumahampas sa galit, nagiging tsunami pa. Bakit kaya? In short, lumalabas ho talaga dito mga kahombre ko na meron talagang tinatagong galit si Casper kay Norman. 3 buwan yan mga kahombre ko, hindi niya natanggap ang kanyang minimithing sahod. At nakakalungkot mga kahombre ko kasi this guy, tanggalin natin yung issue na magtataho. Pero this... sabi kanina ni Casper, is parang isang buwan at kalahati lang. Parang nung kinuwenta ko nga 42,000 ang hindi na ibigay ni Kulaong na sahod. Hindi natin alam kung 3 buwan talaga o 1 buwan at kalahati. Kung nagsisinungaling si Casper diyan o kung nagsabi siya ng totoo, di ba? Kasi ang alam ni MG 3 buwan eh. Ang pa dito, itong si Casper, medyo medyo, yun nga, mahirap pa rin talaga naman pagkatiwalaan si Casper. Ako naman, hindi naman ako 100% na nagtitiwala kay Casper. Pero ako kasi yung tao na nilalawakan ko lang yung aking pag-iisip at pagtingin sa mga bagay-bagay kasi baka mamaya kung sa akin din mangyari yan tapos hindi ako mabigyan ng pangalawang pagkakataon, mga ganyan. Yung inaano ko lang din, yung tinitimbang ko lang din. Kung ano man yung katotohanan dyan ay basta merong sahod si Casper na hindi nakuha kay Kulaong. Yun lang ang totoo doon. Merong sahod na hindi pa nakukuha. Yun naman talaga kwento. Kay The Kings nga, yun ang nangyayari talaga. Kay The Kings, alam ko kay Yaman nangyayari din yan. Alam ko merong mga time na hindi po nabigyan ng sahod noon si Maring Yama. Tapos, parang meron yata lang na nagbigay ng pambudget lang kay Yama para lang hindi umalis kay Kulaong. Parang ganon. Tapos kita nyo kay Ian. Ganon din na nangyari. Diba? Kaya, lang yan? Uulitin ni Kulaong yung ganyang hindi pagpapasahod sa kanyang mga tauhan. Kasi nga, ang isip naman niya, wala naman magagawa yung mga yan kung hindi ko yan bayaran. Maghabol sila sa tambol mayor. Bahala sila sa buhay nila. Wala naman silang dyan. Wala naman silang magagawa kundi ko sila pasahuran. Mabuti na lang talaga, 'di ba? Andyan si The Kings, nagpatotoo, hindi nagpapasahod ng tama si Kulaong. Andyan ang pinaka-latest na biktima si Casper, 'di ba? Sana wala nang magtrabaho pa kay Kulaong. Si Aba, tingin ko si Aba kasi pasasahuran ni Kulaong yan kasi malaking parte ng buhay ni Kulaong ngayon yun kasi hindi makapag-drive si Kulaong ng pag nasa Maynila, 'di ba? Kasi nga sa ano nakatira yan sa casino na nakatira yan kaya kailangan niya si Aba, kaya pasasahuran niya yan. Pero this guy was very loyal. Lahat na mga kahombre ko, buong mundo galit kay Norman, pero siya hindi niya iniwan si Norman. Pero si Norman, iniwan siya. Ouch! Sakit. Ayan na sinasabi ko sa iyo, Casper. Kung nung una pa lang,
na nagwawasakan kami ni Norman, nakinig ka na sa akin, tinanggap mo yung offer ko na 100,000 para interviewin ka, Naku. sana walang ganito. Sana ka Laki pala, no? Imagine niyo, 100,000, Casper, baba. Maano na yan. Alam niyo kung tinanggap ni, ni Casper, 100,000, hindi siya makakasuhan ng Napolcom. Kasi aalis na siya dun kay Kulaong. Diba? Sayang, 100,000 pala yung offer. Pero mo, hindi, magkakapera na siya na 100K, hindi pa siya nakakasuhan ni Chip Kalini.